Kapag nagkakaroon po ng mga debate online tungkol sa comparison ng EV at saka combustion cars, hindi mawawala yung merong magko-comment na yung bang mga EV nyo aabot ba yan ng 20 hanggang 30 years? Kasi nga naman yung mga makinang de gasolina or diesel, especially yung mga makina noon, ay kaya mo paabutin ng ilang dekada. Yun din naman mga makina ngayon, pwede rin niyang umabot ng 20 or 30 years. Kaya nga lang yung mga makina ngayon, para yan talaga magtagal, ay marami kang uubusin sa maintenance. Kasi guys, ang kaibahan ng mga makina noon at saka yung mga modern engine ay obviously mas high-tech yung mga makina ngayon. At doon po nagsisimula kadalasan ang problema sa sobrang technology. Hindi po kasi katulad ng mga makina noong 30 or 40 years ago, talagang masasabi mong matibay kahit nga ipagkatiwala mo doon sa mga driver na pabaya at abusado. Hanggat mayroon niyang langis at saka coolant. Actually, noon nga, hindi pa masyadong ginagamit ang coolant. Mas marami na tubig lang ang ginagamit. Pero ang mga makina noon ay talagang bulletproof. Especially yung mga gawa ng Toyota at saka Isuzu. Hindi mo na pwedeng gawin ngayon yan sa mga modern engine. Hindi ka na ngayon pwedeng magpabaya. Hindi mo na yan pwedeng ipaubaya doon sa mga driver na abusado at saka yung gamit lang ng gamit. Pero don't get me wrong guys, hindi sa sinasabi kong sirain ng mga makina ngayon. Matitibay din yan. Kaya nga lang, marami ka talagang i-maintain. Kasi guys, yung mga makina noon, simple lang talaga. Karamihan nga ay malalaki ang displacement. Tapos, very minimal talaga ang electronics. Kaya nga lang, habang tumatagal kasi, ay pahigpit ng pahigpit ang emissions law. Tapos, tumitindi rin ang demand ng mga customers. Ang gusto kasi ng mga customers, mas lumakas yung makina, maging mas matulin. Tapos, syempre, gusto rin ng mga customers yung mas tipid sa gas. Kaya para pumasa sa mahigpit na emissions law at saka para mapagbigyan ng mga customers, ay syempre ginawa niya ng paraan ng mga car manufacturers. Para humina sa emissions ang makina, ang ginawa nila ay nag-downsizing sila. Yung mga dating malalaking makina, napalitan na ng mga mas maliliit. Pero may ibubuga pa rin pagdating sa lakas. Tapos mas tumipid na ngayon sa fuel consumption. Alam nyo noon guys, normal lang yung mga naka 2.0, 3.0 na naturally aspirated or walang turbo. Lalo na sa Amerika, nagpapalaki na sila ng makina doon, nagpaparamihan pa ng piston. Normal lang doon yung naka inline-6 or V6 o kaya V8. Ngayon yung mga makina lumit ang displacement. Yung mga maliliit na kotse nga 1.0 na lang. Pag lumaki-laki ng konti hanggang 1.5. Tapos, umunti rin yung mga piston. Yung dating mga naka 6-cylinder, naging 4-cylinder na lang. Tapos yung mga dating naka 4-cylinder, naging 3-cylinder na lang. Ito ang mabigat dyan. Para makasabay pa rin sa power, ay nilalagyan ngayon ng turbo. Alam nyo guys, itong turbo, effective naman talaga yan na makapag-boost ng power ng isang makina. Walang duda na lalakas ang isang makina basta yan ay nilagyan ng turbo. Yung 3-cylinder, kaya niyang sumabay dun sa mga naka 4-cylinder. Yung mga naka 4-cylinder, kaya niyang sumabay dun sa mga naka 6-cylinder. Kasi kapag naka-turbo, ay tumataas ang horsepower. Kaso nga lang, tumataas din yung cylinder pressure, engine temperature, wear and tear ng mga piston at saka bearings. Kasi guys, kapag ang isang maliit na makina nilagyan mo ng turbo, pinipilit mo yung trabahuhin, yung kayang gawin ng mas malaking makina. Maganda rin naman talaga yung may turbo kung hindi ka abusadong gumamit at alam mo ang proper maintenance. At kung yan iaabusuhin mo, dyan din maaaring magsimula yung mga sira. Kapag maling langis ang ginamit mo, nag-eksperimento ka at hindi mo sinusunod kung ano yung recommended doon sa owner's manual. Tapos ang tagal pa ng change oil interval mo, malaking gastusan yan kapag nasira. Ngayon guys, ang isa pang ginawa nitong mga car manufacturers para makasunod sa emissions law ay yung patipirin sa fuel consumption ng makina sa pamamagitan ng direct injection. Hindi po katulad ng mga de-gasolina ng makina noon na yung gasolina bago makapasok doon sa combustion chamber, dumadaan muna doon sa intake port. Kaya permis pong nahuhugasan yung gasolina, yung intake port hanggang doon sa mga valvula. Kaya hindi agad-agad naiipunan ng carbon yung intake at saka yung mga valves. Ngayon guys, sa mga modern engines, ay direkta nang ini-inject yung gasolina doon sa combustion chamber. Malaki talaga ang natitipid nito at saka mas lumakas yung makina. Kasi biruin mo, direkta na kagad yung gasolina doon sa combustion chamber. Ang problema nga lang dyan ay hindi na nahuhugasan ngayon yung intake at saka yung mga valves. Kaya katagalan, naiipon po dyan yung carbon. So ang sagot po dyan, periodically, kailangan nyo yung linisin or ipalinis. Kasi kung hindi nyo yan papalinis at dumami dyan yung carbon, magre-result po yan sa rough idle, sa misfires, at kung magbara yan ng todo, hindi naandar yung makina. Umandar man, mahina ang power.
Hindi lang yan ang mga nangyari sa makina para ito makapasa sa mahigpit na emissions law. Unti-unti ay nadagdagan din yung mga pyesa nito. Nagkaroon po yan ng catalytic converter sa may exhaust, nagkaroon ng EGR system, PCV system, SCR and DPF system naman sa mga diesel engine, na lahat naman yan okay talaga at nakakabawas ng pollution or emissions. Pero lahat po yan ay pwedeng pagsimulaan ng sira kasi lahat yan guys ay dumudumi at nagbabara. Kaya kailangan ay mini-maintain ng maayos. And then katagalan na introduce naman itong mga sensors. Mayroong mga oxygen sensors, mayroong mass airflow sensor, nitrogen oxide sensor, manifold absolute pressure sensor, exhaust gas temperature sensor, throttle position sensor, mayroon ding differential pressure sensor, mayroong EGR valve position sensor, even ang crankshaft ay mayroon na rin position sensor ngayon. Lahat po ng mga sensors na yan ay very effective naman talaga sa pagbibigay ng real-time data na i-relay niya doon sa ECU. Kasi guys, itong ECU, yan yung nagko-control talaga ng andar ng makina para all the time precise ang andar nito. Na ma-maximize ng gusto bawat patak ng fuel. Tapos na-minimize din ang emissions. Kaya nga lang guys, ganun din. Ang problema dyan sa mga sensors, kapag mayroon na po dyan nasira or nagluko or dumumi at napabayaan, magiging inaccurate yung data na masasagap ng ECU ngayon. Kapag ganyan po ang nangyari, ay syempre makaka-apekto yan doon sa andar ng makina. At may mga pagkakataon pa nga na kaya niyang i-activate yung limp mode. Kaya mapipilitan kang ipa-check up ito at ipagawa. Tapos hindi lang po sa makina, nagkaroon ng maraming technology, kundi pati na rin sa transmission. Noon po kasi, karamihan ay puro mga naka-manual transmission. Bihirang-bihira yung mga naka-automatic. At para masira mo yung manual transmission mo, ibig sabihin lang ay natuyuan yan ng langis. Pero hanggat may langis yan sa loob, ay hindi mo yan agad-agad masisira. Ngayon, very high-tech na ang mga transmissions. Bihira na ngayon ang naglalabas ng manual transmission. Karamihan puro automatic na. Tapos sa mga automatic transmissions ngayon ay may electronics na rin. Kaya nga lang karamihan ngayon ng automatic transmissions ang inilalabas yung CVT. Pero to be fair, ang modern CVT ay higit na mas maganda na at mas matibay kung ikukumpara natin doon sa mga naunang CVT 15 to 20 years ago. Kasi yung mga CVT noon ay talagang maraming pinasakit ang ulo. Kaya nga maraming mga drivers ngayon ayaw kumuha ng CVT dahil doon sa trauma na ibinigay ng mga CVT noon. Pero ang mga CVT ngayon mas matitibay na. Kaya nga lang, kahit na sabihin mo mas matibay na yung mga CVT ngayon, hindi mo pa rin maikukumpara yan doon sa tibay ng old school manual transmission. Ang manual transmission naman po kasi, kaya unti-unti na rin yung nati-phase out, ay kaya po talagang talunin ng modern CVT pagdating sa fuel efficiency. Unang-una yung CVT, higit na mas magaan kaysa sa manual transmission. Tapos guys, kahit gaano ka kagaling mag-shift sa manual transmission, hindi mo matatalo ang CVT pagdating sa shifting. Wala kang mararamdaman na shifting sa CVT. Sa manual transmission, every time na magkakambyo ka, mararamdaman mo yung loss ng power. Pagtapak mo pa lang ng clutch, bababa na yung power. Tapos pag naikambyo mo na, tsaka lang ulit aangat ang power niyan. Hindi katulad ng CVT, dire-diretso ang pagtaas ng power niyan. Maraming hindi naniniwala na mas matipid ang automatic na naka-CVT kaysa doon sa manual transmission. Wala akong magagawa guys kung yan ang paniwala nyo, pero yun po kasi talaga ang totoo. Kaya nga lang, yung CVT, hindi po yan pwede dun sa mga driver na abusado at pabaya. Kasi guys, kapag yan ay nasira nyo, malamang palitan nyo na yan ng bago. Hindi po kasi katulad yan ng manual transmission na maraming pyesa at saka madaling i-reveal. Ngayon guys, huwag nyo sanang ma-misinterpret na sinasabi kong hindi matitibay yung mga makina ngayon. Matitibay din po yung mga makina ngayon, especially yung mga gawa ng Toyota, Isuzu, at saka Honda. Kaya nga lang, sa dami po ng technology na nakakabit sa mga modern engines ngayon, ay hindi nyo na po yan pwedeng itrato na katulad ng mga makina noon. Hindi po yan katulad ng mga makina noon na pwede mong pabayaan hanggat may langis sa tubig, aandar yan. Kahit nga may sira na konti, umaandar pa rin. Yung mga modern engine, sa dami po ng technology niyan, may konti lang sira yan. Masesense na po yan ng sensor, lalabas na po yung check engine doon sa dash o kaya naman magli-limp mode dyan. Kaya kailangan sinusunod yung PNS. Kailangan binabasa at iniintindi nyo yung nakalagay sa manual. Hindi pwede dyan yung pinag-e-eksperimentuhan. Maswerte nga daw po kami mga may edad na kasi inabutan namin yung mga makinang bulletproof.
Hindi kami natatakot na pag-eksperimentuhan. Kami-kami lang din ang kumakalikot, kami-kami lang din ang nagpo-modify, at kapag nasira yan, kami-kami lang din ang gumagawa. Kadalasan nga sa mga surplusan pa kami bumibili ng pyesa. Ngayon na mga modern engine, kapag wala ka nang alam sa electronics, wala kang scanner, wala kang laptop, hindi mo basta-basta pwedeng kalikutin yan. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin ngayon. Kung mayroon po akong mga nakalimutang sabihin, mayroon kayong gustong idagdag, ay ilagay nyo lang po sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!